Everyone, welcome to my YouTube channel. I am May. I am a mother of two, a wife, and a child of God. So for today's video, I want to share to you my devotion. Actually, during my break kanina lang, napanood ko yung video na to. So credit to the person who shared the word of God sa Instagram. And I just want to share to you guys kung gaano napaka-importante na we are surrounded by the word of God, surrounded tayo ng word of God from our social media, sa mga taong nakapaligid sa atin, and doing our own devotion and through our prayer, kasi doon sa prayer doon natin mas naririnig ang boses ni Lord. So for today's video, I want to share to you about the story ni Jonah. So alam naman natin na si Jonah ay isang prophet, which is yun yung hindi ko masyadong napansin or hindi ko na-focusan nung binabasa ko yung story ni Jonah. Si Jonah pala ay isang prophet na tinawag ni Lord para mag-preach sa city of Ninive. Alam ko yung story na to kasi lagi ko tong sinishare sa mga bata, lagi namin tong binabasa. Pero bakit hindi ko lang alam, I don't know why. Siguro hindi pa para sa akin yung message. That time, may ibang message ang Panginoon sa akin na siguro, as I remember, yung message, yung story ni Jonah, yung message sa akin is all about yung pag-surrender sa Panginoon, pagsunod sa mga nais niyang ipagawa sa buhay natin. Yun yung nakuha kong message. Pero this time, iba yung message ng Panginoon para sa akin. Which is, yung message ng Panginoon para sa akin is yung pinagdaanan ni Jonah. So, himay-himay natin. So, si Jonah ay isang prophet. Imagine, isang prophet, kinausap ng Panginoon na pumunta ng city of Ninive para mag-preach sa Ninive kasi nga ang mga taong nakatira doon ay wicked. So masasama ng ginagawa nila. Isa sa mga masasamang ginagawa nila is sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. They have their own gods. And ayaw ng Panginoon na sumasamba ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Yun yung number one rule, di ba? So, pinadala si Jonah. Dahil matigas ang ulo nitong Jonah, syempre, ang ginawa niya, knowing, imagine, prophet ka na, isa ka ng prophet, pero hindi mo pa rin sinunod ang utos ng Panginoon. Parang, ang sad naman nun, may inuutos ng Panginoon, pero hindi mo sinusunod na. Pero look at the positive side. Kahit minsan hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ganun yung pagmamahal ng Lord sa atin. Pipilitin niya pa rin tayo makuha. Try mo mag-escape, kukunin kita, dadaling kita sa gusto kong dalhan. So, ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng storm sa dagat. Nihulog si Jonah, kinain ng malaking isda, at niluwa sa city of Ninive. Knowing na sa city of Ninive, ang mga tao doon, sumasamba sila sa tinatawag nilang Diyos-Diyosan, which is, kung i-visualize natin, it looks like a merman. Half human, half fish. So, kung sino man yung mga tao sa Ninive na nakakita kay Jonah na lumabas sa bibig mismo ng isda, iisipin na itong tao na to ay Diyos. Pero alam naman natin kung ano yung pinreach ni Jonah, na merong Diyos na si Yahweh ang dapat sambahin at dakilain, na mahal sila ng Panginoon, na kung sila ay lalapit at maniniwala sa Panginoon, kakaroon sila ng buhay na walang hanggan, or makakasama nila ang Panginoon, magkakaroon sila ng eternal life. So, ganun, makikita mo, yung tao na nanggaling sa bibig ng isda, pinipreach yun. So, kung iisipin mo, kung itong tao na to nanggaling sa isda na pwedeng i-claim na siya ang Panginoon, pero sinasabi na may Panginoon na masigit sa kanya, hindi ba maniniwala ka sa taong to? Kung iisipin natin sa panahon ngayon, isang kilalang tao nag-preach tungkol sa Panginoon. Nagpakita ng kabutihan sa buhay niya. Maraming makakakilala. Kasi personal niya na-experience. Personal ni Jonah na-experience kung gaano siya nahihirapan sa loob ng isda. Napakatagal niya sa loob ng isda. Pero, pinili ng Lord na ilabas siya doon, iligtas siya at i-preach dahil mahal na mahal ng Panginoon ang mga taong taga Ninive.
and God remains faithful to them. Kung gaano faithful ang Panginoon noon sa mga tao na yun, God is still faithful to us. Kung gaano siya nag-provide noon, God is faithful to us. Kung nai-experience mo ngayon, nahihirapan ka, feeling mo lumalayo ka na sa Lord, feeling lang yan. Do not rely on your feelings. Sabi nga, God, guard your heart. Hayaan mo na ikaw ang lumapit sa Lord. Lagi nandiyan si Lord. All you have to do is to open your heart and believe in Him. That's it. See you in my next video. Bye and God bless.